Hello guys! Welcome back to my video tutorial. So previously, pinag-aralan natin kung paano mag-link or mag-organize ng ating files. And tinuruan ko rin po kayo kung paano i-link yung CSS files with PHP and with HTML. And also, tinuruan ko po rin kayo kung paano mag-create ng function para mas mapaigsi yung coding natin sa PHP. So, for today's tutorial, i-design muna natin yung ating page with regards to the added features which enables you to insert the data to our database. So, yun muna yung ating gagawin. To start with, let's just create another file and then pangalanan natin ito or i-save as natin siya as add.php. Now, pwede rin naman natin kopyahin yung ating index files. Let's just copy this, Ctrl A, Ctrl C, and then i-paste natin dito, Ctrl V. So, what we're going to retain are the following. So, burahin natin itong table. Yan. Delete. And then, itong ating query. Ang itry lang natin ay yung database connection. Yan. Save natin. And then, doon sa ating PHP file, mag-add lang tayo doon ng hyperlink. Okay. So, dito tayo mag-add. So, create tayo ng anchor tag. Oops. Ayan. And then, sa loob niyan, lagyan natin ng text na add. So, dito natin ilalagay yung kinreate nating file na add.php. So, save natin. So, let's just refresh this. Ayan. So, meron na siyang hyperlink text dito. So, kapag kinilik natin ito, i-redirect niya tayo doon sa isang page na kung saan maglalagay tayo ng form. Okay, so dito sa ating add.php file, gawa po tayo dito ng okay, so dito sa ating add.php file, gawa po tayo ng form dito. Okay, and then we'll be using the attribute action and then yung method. Yan. Now, let me just give you an idea ano ba yung value ng method at saka ng action. Okay, for the action, ang value niyan ay yung another PHP file na kung saan isi-send niya yung ating data. Now, the method would be, there are two possible value for the method. One is get, and another one is post. Now, anong difference ng dalawa? I'll just going to show you ano yung difference. But for me, the action get or the method get would be unsecure, and the other one, which is post, is the most secure one when we talk about data security. So, kapag ang ginagather nating data ay sensitive data, so we'll be using post. Okay, sa doon sa get. So, let me just show you kung ano ang difference. So, maglagay tayo dito ng input
And then, pangalanan natin ito ng, let's say, name. So, ito ay, ganun din, name. Yan. And then, let's add a button. So, input. Then, type niya ay submit. Let's say, name ay submit. And, ang value niya ay submit. Save natin. And then refresh. So, yan. So, kapag tayo ay naglagay dito ng data, let's say, sample, kapag ang ating ginamit na method ay get, save, and then, kinalik natin ito. Okay, refresh lang natin, ha? And then, let's say sample. Pag pindot natin ito, as you can see, nilalagay niya dun sa URL whatever data we place or we encode doon sa ating field. So, hindi siya secure. Kasi, nakikita ng ating audience or ng client natin yung data. So, ano naman yung ginagawa ng post? Baguhin natin ito. Gawin natin post. Save. Then, refresh lang natin. And, maglagay tayo ng submit. So, as you can see, wala siya. No? Okay, so for this tutorial, ang gagamitin nating method ay yung post. Now, ano ba ang ilalagay natin doon sa ating form? So, syempre, unahin natin yung design. So, maglalagay ako dito ng H1. Then, ilagay ko ang add records. Add record. Or add new record. Yan. So, ano-ano ba yung mga fields na kailangan natin? So, let's go back to our database. So, open natin yung SAMP and then click natin itong admin button. So, dito, buksan natin yung database. Type natin yung password and then the username. Login. So, tingnan natin yung structure ng ating table. So, ito yung mga fields na kailangan natin. ID, Fname, Lname, VDate, age, and gender. For the ID, hindi na natin ilalagay ito doon sa ating page kasi automatically, yan ay kinikreate ng ating database. So, what we're going to ask from our audience or from our viewers is the first name, Lname, VDate, age, and gender. So, balik po tayo doon sa ating subline. So, dito, maglagay tayo dito ng label. Then, lagyan natin ng first name. Save natin. Let's type muna. Okay. So, yun. Lagyan natin ng semicolon. Save. And then, next naman, importante yung kanyang pangalan ay nagmamatch doon sa field na nilagay natin sa ating server, sa database natin. Kasi ito yung gagamitin or i-call natin when we start our query. So, doon ay Fname.
Yan. Then next, another input. Copy na lang natin ito. Control C. 2, 3, 4. So dito ay last name. So ang kanyang pangalan ay Lname. Next is lagyan natin ang BR syempre para magwahiwalay naman yan. Yan. Lname and then BR. Okay, first name, then next is birth date. Ayan. Okay. Label name. So, dito dapat ay, ano ba yung nilagay natin doon? Check ulit natin. Lname B-Day. B-Day. And then, we have the age. Age din yung kanyang name, age, and then last one is gender. Okay, so dun sa gender natin, di natin gagamitin yung input. Rather, gagamitin natin ay yung select. Iyan. Select. Then sa loob ng select, gagamitin natin yung option na tag. Then, gagawin natin ay dito sa option value, gawin natin ang male, and then isa pang option value female. Yan. Label, and then sa select lalagay natin yung kanyang name na gender. Okay, save natin. Okay, refresh natin. Ayan. So, lagyan natin ang BR, no? Okay, BR. Doon sa age. After dito BR, and then after sa select, save. Ayan yung age, mali yung age. Mali nang lagay ng BR. So, X. Dito tayo. B.